Wag mong antayin pa na pagsisihan mo ito sa purgatorio. Isipin niyo po ito, may pagkakataon ka ngayon, may oras ka ngayon, may buhay ka ngayon. Pero darating pong araw na wala ka nang magagawa, wala ka nang mababago, wala ka nang maibabalik. At ayon nga po sa mga isinulat po ni Saint Faustina Kowalska, may tatlong bagay na paulit-ulit po na pinagsisihan ng mga kaluluwa sa purgatorio. At ang mas nakakatakot pa dito, ginagawa mo pa rin ito ngayon. Biblical ba ang purgatorio? Bago po natin pag-usapan ang mga pagsisisi na nakita po sa vision, linawin muna natin po ang pinakaimportanteng tanong. Totoo ba ang purgatorio ayon sa Biblia? Marami po mga nagsasabi na wala yan sa Biblia, imbento lang yan. Pero kapag binasa mo po ng mabuting kasulatan, makikita mo ang malinaw na prinsipyo ng purification after death. In 1 Corinthians chapter 3 verse 15, sinasabi po dito, He will be saved but only as through fire. Himaymayan po natin ito. He will be saved. Ibig sabihin po dito, hindi siya po napunta sa impyerno. Kasi maliligtas pa siya. Ang sunod po na talata ay, but only as through fire. Ibig sabihin po nito, may proseso ng paglilinis. At kailangan pong magdaan muna sa apoy. Ito'y apoy na naglilinis. Hindi po ito impyerno na wala ng kaligtasan. Ang apoy na ito na naglilinis ay may kaligtasan ayon po sa verse na ito. Ito pong malalim na konklusyon. Hindi po ito impyerno dahil save siya. Hindi rin po ito langit agad dahil may apoy pa. Kaya ano po ito? Isa po itong estado ng paglilinis. Ito pong tinatawag ng simbahan na purgatorio. Kung ano man ang tawag ng mga ibang relihiyon sa lugar na ito, sa proseso na ito, then be it. Pero sa simbahan, tinatawag po itong purgatorio. Now, in Matthew chapter 5 verse 26, you will not get out until you have paid the last penny. Ito pong malalim na punto dito. May pagbabayad po, may paglilinis, may pansamantalang estado. Hindi po instant ang lahat. In Hebrews chapter 12 verse 14, sinasabi dito, nothing unclean shall see God. Kung may kunting dumi lang po ang kaluluwa, hindi po siya handa sa presensya ng Diyos. Kaya kailangan po talaga ng purification. Now, ang purgatorio po ay hindi parusa ng galit, kundi gawa ng awa ng Diyos. Dahil gusto niya na malinis ka bago ka pumasok sa langit. Maliwanag po yan. Now, ano itong unang pagsisisi na nakita ni Santa Faustina sa kanyang vision? Ito po ay pagsasayang ng oras. Ito po ang pinakauna at pinaka-universal. Ayon po kasi sa mga isinulat po ni Saint Faustina Kowalska, kung mabibigyan ng 1 minuto ang mga kaluluwa, gagamitin nila ito para sa isang dasal, isang sakripisyo, isang gawa ng pag-ibig. Bakit 1 minuto lang? Dahil doon po nila naintindihan ang hindi natin nakikita. Ang tinatawag nating spiritual value ng oras. Ang 1 minuto po dito sa mundo, maring magbago po ng eternity mo. Habang buhay ka pa, ikaw po ang may kontrol. Pwede kang magsisi, pwede kang magbago, pwede kang magmahal. Pwede mong burahin ang spiritual depth. Pero sa purgatorio po, wala ka ng kontrol, wala ka ng choice, wala ka ng action. Tatanggap ka na lang ng purification. Sinasabi nga in Ephesians chapter 5 verse 16, make the most of your time. Bakit? Dahil ang oras mo ngayon, hindi mo na maibabalik. At sa eternity, bawat segundo ay may timbang. Na ito po ang ikalawang pagsisisi na nakita ni Santa Faustina, hindi nagpatawad. Ito po talagang mas personal, mas masakit. Mga salitang hindi po nasabi na patawad, mahal kita, ayusin natin ito. Ano pong nangyayari sa purgatorio? Nakikita nila ang buong picture. Epekto ng galit, epekto ng pride, epekto ng hindi pagpapatawad. Nakikita po nila kung gaano kadali sana itong ayusin, pero hindi po nila ginawa. Ito pong pinakamasakit na parte. Hindi na nila ito maaayos. Hindi na nila ito masasabing patawad. Hindi na nila mababago ang nangyari. In Matthew chapter 6 verse 14, sinasabi po dito, if you forgive others, your Father will forgive you. Ito pong malalim na katotohanan. Ang forgiveness po ay hindi suggestion. Ito po ay kondisyon ng awa ng Diyos. Ito pong reality. Kung hindi ka po marunong magpatawad ngayon, dadalhin mo yan hanggang eternity. Maliwanag po yan. Ito pong pangatlong pagsisisi. Ang nakita po ni Santa Faustina, itong mga kaluluwa na minahal ang Diyos ng kulang. Ito pong pinakamasakit sa lahat talaga. Hindi nila kinamuhian ng Diyos, pero hindi rin nila siya minahal ng buo. Ano pong problema? Habang buhay sila,
Busy, distracted, maraming excuse. May oras sa lahat, pero sa Diyos, kulang. In Revelation chapter 3 verse 20, sinasabi po dito, I stand at the door and knock. Araw-araw siyang kumakatok sa konsensya mo sa mga pagkakataon sa katahimikan. Pero ano pong ginagawa ng tao? Mamaya na, busy ako, next time na. Ito pong malalim na katotohanan. Ang Diyos po ay hindi malayo. Siya ay laging present. Pero tayo, absent. Kaya hindi ka po pinaparusahan dahil hindi mo siya kilala, kundi dahil hindi mo siya minahal ng sapat kahit kilala mo siya. Maliwanag po yan. Now, biblical ba ang lahat ng ito? Well, upang maintindihan po natin ang purgatorio, kailangan muna nating maintindihan kung sino po ang Diyos. Ang Diyos po ay banal, makatarungan, maawain. Hindi po pwedeng piliin mo lang ang isa. Hindi po siya puro awa lang. Hindi rin siya puro hustisya lang. Siya po ay perpektong balanse ng lahat. Una po, ang Diyos ay banal, holiness. In Hebrews chapter 12 verse 14, sinasabi po, nothing unclean shall see God. Ibig sabihin po nito, walang kahit anong dumi, kahit maliit, ang pwedeng pumasok po sa presensya ng Diyos. Ano pong malalim na reality dito? Ang langit ay hindi lang lugar, kundi presensya ng Diyos. At ang presensya po ng Diyos ay perpektong kadalisayan. Kaya kung ang kaluluwa po ay may bahid po ng kasalanan, hindi pa po ito handa. Pangalawa po, ang Diyos ay makatarungan, justice. In Galatians chapter 6 verse 7, sinasabi po dito, what a man sows, he will also reap. Ang kasalanan po ay may consequence. Kahit napatawad ng kasalanan, may natitirang epekto. Halimbawa na lamang po nito, napatawad ka, pero may sugat pa na kailangan gumaling. Ito pong logic ng purification. Sa purgatorio, nililinis mo na ang lahat ng mga guilt na nasa sayo upang totally maging malinis ka at handa ng humarap sa Diyos. Pangatlo po, ang Diyos ay maawain. Mercy. God is merciful. Ito pong pinakamaganda. Dahil kung ang Diyos po ay justice lang, wala nang pag-asa ang tao. Pero dahil po siya ay Diyos ng awa, divine mercy, binigyan niya po tayo ng pagkakataon, malinis bago pumasok sa langit. Kaya ganito pong system. Kung namatay ka nang nasa grace ng Diyos, pero hindi pa ganap na malinis, hindi ka niya itatapon sa impyerno, pero hindi ka pa rin didiretso sa langit. Kaya may tinatawag pa tayong purification. May tinuturo ang Biblia na purification. Ito po ang purgatorio. Kaya malinaw po, ang purgatorio ay hindi po second chance, hindi po alternative sa conversion. Ito po ay final purification ng mga ligtas na kaluluwa. Now, hindi po ito para takutin ka, kundi gisingin ka. Kapag narinig ng iba ang tungkol po sa purgatorio, ang unang reaksyon po ay takot, panic, anxiety. Pero hindi po ito ang layunin ng Diyos. Ang tunay po na layunin ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka, paalalahanan ka, baguhin ka habang may oras pa. Ito pong realidad. Habang buhay ka pa, may choice ka, may pagkakataon ka, may control ka. Pwede mong ayusin po ang buhay mo, itama ang mali, lumapit sa Diyos. Pero pagkatapos po ng buhay, wala ka ng choice. Ang direction mo ay final na. Kaya ang mensahe po na ito ay hindi po matakot ka. Hindi po para takutin ka, kundi para magising ka. Ano pong dapat natin gawin ngayon? Ito po ang pinaka-importante. Hindi po sa theory, kundi ito'y action. Una po, gamitin po ang oras mo ngayon at huwag mong sayangin. Huwag mo nang ipagpaliban po ang Diyos. Ang sinasabi po natin na mamaya na, madalas po ay nagiging huli na. Pangalawa po, matutong magpatawad. Huwag mo pong dalhin ang galit hanggang dulo. Ang pride po ay mabigat sa kaluluwa. Ang forgiveness ay kalayaan. Pangatlo po, mahalin po ang Diyos na totoo. Hindi lang po sa salita, hindi lang po sa Sunday, kundi sa araw-araw, desisyon at sa buhay mo. Pangapat po, manalangin at magtiwala. Hindi po perfect ang Diyos ang hinahanap, kundi puso na lumalapit. Panglima po, magtiwala sa divine mercy. Kahit gaano kalaki po ang kasalanan mo, mas malaki po ang awa ng Diyos. In Luke chapter 21 verse 28, sinasabi po dito, lift up your heads. Pansinin niyo po ito.
Hindi po sinabi na matakot ka. Ang sinasabi po dito, maghanda ka. Kaya ka-curious, ang purgatorio po hindi tanda po ng galit ng Diyos. Ito po'y tanda ng kanyang awa. Dahil mahal ka niya, ayaw niyang pumasok ka sa langit na hindi handa. Kung sinasayang mo ang oras mo ngayon, pagsisisihan mo ito. Kung hindi ka marunong magpatawad, dadalhin mo ito hanggang dulo. Kung kulang ang pagmamahal mo sa Diyos, mararamdaman mo ito magpakailanman. Kaya habang may oras ka pa, piliin mong magmahal, magpatawad, at lumapit sa Diyos. Dahil darating po ang araw na hindi mo na mababago ang desisyon mo. Kung nakatulong po ang video na ito, please like and share, bahagi po natin ito, at paki-comment po sa baba. God is merciful. Maraming salamat po at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.